Okay, magandang araw sa iyo na nakikinig. Alam mo, habang abala tayo sa mga pangarap natin, sa mga personal na mithihin, napaisip ka na ba kung may mas malaki pa bang parang disenyo sa likod ng lahat ng ito? Paano kung yung bawat tagumpay o kaya pagsubok, piyesa lang pala sa isang mas malawak na kwento? Ngayon, may mga sulatin tayong titingnan at ang sentral na tema nito, parang ganito, may isang pangkalahatang layunin daw ang kasaysayan, pati na ang mga buhay natin. At ito raw ay umiikot sa tinatawag na kaluwalhatian ng Diyos. Interesting, di ba? Titingnan natin kung paano ito konektado sa ideya na may puso raw ang Diyos para sa bawat bansa, bawat lahi sa mundo. Oo, tama. At yung mga siping ito, ang suggestion kasi, hindi lang ito parang teolohiya lang na nasa libro. Sinasabi ritong paraan daw ito ng pagtanaw sa realidad. Pwede magbigay ng bagong perspective, lalo na sa gitna ng mga, alam mo yung mga gulo o mga tanong natin, at pwede raw magbigay ng mas malalim na kahulugan sa mga ginagawa natin. Sige nga, himayin natin. Yung isang pundasyon daw nito, itong konsepto na ang pinakasentro raw talaga ng layunin ng Diyos ay yung kanyang sariling kaluwalhatian. Yung pagpapakita ng kanyang, tunay na katangian, yung halaga niya, yung kabutihan. May mga teksto dyan, di ba? Sa Isaias, sa Roma. Oo, meron. At nililinaw doon na hindi raw ito pagiging makasarili. Parang kumbaga yung isang artist, gusto niyang ipakita yung ganda ng obra mestra niya. Ganun daw, mula kalikasan, 'di ba, sabi sa awit, hanggang sa ating mga tao, nilikha raw lahat para ipakita yung halaga na yun, yung glory niya. Okay, Keks. Pero paano ito nauugnay sa mga bansa? Yun yung medyo, paano ba yun? Eto na yung exciting part kasi ikinokonekta ng mga sulatin yung kaluwalhatian sa isang pandaigdigang saklaw. Global talaga, hindi lang daw para sa isang grupo. Bale, sinasabi, nagsimula raw ito dun pa lang sa pangako kay Abraham sa Genesis, na sa pamamagitan mo, ano nga ulit yun? Lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Oo. Yung sa Genesis 12? So, simula pa lang pala ang lawak na. Oo. Tapos, makipita rin yan sa mga propeta, tulad ni Isaias. Tinawag yung lingkod ng Diyos na ilaw sa mga hentil. Ang hentil, basically, mga bansa yun, mga hindi Hudyo. At syempre, umabot yan dun sa utos ni Jesus sa Mateo, yung gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Yung Great Commission. Yung ginamit daw na salitang Griego, doon, ethne, hindi lang daw basta politikal na bansa ang ibig sabihin. Mas tumutukoy pa nga raw sa mga pangkat etniko, mga cultural groups. Wow! So, mas specific pa pala sa nations na pagkakaintindi natin minsan. Ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, kasama talaga lahat ng kultura sa plano. Okay, nabanggit din yung papel ni Kristo dito, lalo na yung ideya ng universal atonement o pangkalahatang pagtubos. Ano bang paliwanag dyan? Ang paliwanag dyan, bale, yung sakripisyo raw ni Kristo sa krus, sapat na para bayaran yung kasalanan ng lahat ng tao, as in buong mundo, at yung alok ng kapatawaran bukas para sa lahat. May mga verses dyan sa 1 Juan, sa 1 Timoteo, na sumusuporta raw dito. Pero, nililinaw din na hindi ibig sabihing automatic na ligtas ang lahat. Okay. So, parang imbitasyon siya. Oo, parang ganun. Isang paanyaya na kailangan mong tanggapin personally. Ang mahalaga raw, yung imbitasyon para sa bawat tao, kahit taga saan ka pa. Walang pinipili. Malinaw. So, hindi lang ito, alam mo yun, isang malaking konsepto sa taas. May epekto pala dapat ito sa atin, sa bawat isa. Ano yung nagiging practical na epekto nito ayon sa mga source mo? Dito na nga yung parang hamon. Kasi inaanyayahan ka nitong pananaw na to na tingnan yung buhay mo nang higit pa sa sarili mong kapakanan o tagumpay lang. Medyo iba sa nakasanayan natin sa kultura ngayon, di ba? Sinasabi rito na kapag ang buhay mo daw nakasentro sa Diyos at sa kanyang layunin, Nagbabago lahat? oo, parang ganun. Nagbabago daw yung pagkakakilanlan mo, yung motivation mo, pati yung tingin mo sa trabaho, sa relationships,
pati na raw sa paghihirap o suffering. Naalala ko yung halimbawa. Yung kwento ni Jose sa Genesis, nabanggit yun, di ba? Sa kanya. Pero sa dulo, nakita niya ito bilang parte ng mas malaking plano ng Diyos. Sinabi niya, masama man ang inyong binalak laban sa akin, ito'y pinahintulitan ng Diyos para sa So, kabutihan. pang-iligtas ang maraming buhay. Tama, grabe yun. Oo. So, pinapakita nito na kahit yung personal na pagdurusa, pwedeng magkaroon ng kahulugan. May purpose sa loob ng mas malawak na layunin na ito. Hindi lang basta nangyari. Okay. So, kung ibuod natin lahat ng napag-usapan natin mula sa mga sulatin na to, ang lumilitaw na mensahe, bali ay ito. May isang overarching purpose, kumbaga, ang lahat ng bagay. At ito yung maipakita yung halaga, yung katangian, yung kaluwalhatian ng Diyos. At ito'y nangyayari sa pamamagitan ng kanyang plano ng pagliligtas na sumasaklaw sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at kultura. Hindi exclusive. Tama, ganun nga. At siguro isang magandang tanong na maiiwan para sa iyo na nakikinig para pagnilayan. Kung totoo ngang ang pinaka-puso ng kwento ng universe, ayon sa pananaw na ito, ay yung desire ng Diyos na makilala siya at luwalhatiin siya ng mga tao mula sa bawat kultura, paano kaya nito pwedeng baguhin yung pakikitungo mo sa mga taong, alam mo yun, ibang-iba yung background, yung paniniwala o yung experience kesa sa'yo? Ano kaya ang mga parang bagong pinto ng pag-unawa ang mabubuksan nito tungkol sa mundo? At sa sarili mong lugar dito sa mundong ito?